you. Praise the Lord. So, isa po ng pagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa pagkakataon na ito na kung saan po Diyos ay aming nga po mapapakinggan ang iyong banal na salita. Na ang salita po Diyos ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa. Kaya sa pagkakataon na ito, God, patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So sa pagkakataon na ito, mga kapatid, praise the Lord. So this afternoon, our topic is about being mature Christian. So kinakailangan po ng bawat isa sa atin ay lumago sa ating nga pong pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Our text is found in 1 Corinthians 13, verse 11. Yan po yung text po natin. 1 Corinthians 13, verse 11, na ang sabi po dyan, when I was a child, I took like a child. Diba? Ang bata, alam natin, kung tayo mga bata, talagang nagsasalita tayo na isang bata. I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Kaya nung tayo po ay lumalaki na literally, ay hindi na tayo nagiging asal bata. Nakikita na po yung pag-grow natin na nagiging matured na tayo. Kasi tingnan po ninyo, kung just in case na yung anak mo na dating bata ay naging teenager na, and then dumating na siya doon sa time na naging 20s, for example, 21 na, and then pagtingin mo sa kanya, asal bata pa rin, ginagawa pa rin niya yung nung siya ay 3 years old or 5 years old, ano kaya yung palagay mo? Di ba parang nakakaas ka? No? Matanda na pero bata pa rin. So, maging spiritually mga kapatid. So, kinakailangan po na lumalago tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. So, ang tanong, how to know that you are mature Christian? So, paano ba natin makikita o malalaman na tayo na nga ay isang Kristiyano na mature? Number 1 is that close relationship with Jesus. Ayan po yun muna. Yung pagkakaroon po natin ng malapit na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Close relationship with Jesus. So yan, makikita po natin na ito po yung isang way na nagpapatunay na tayo ay lumalago na sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi nga, no, mayroon na tayong malapit na relasyon. Yung bang gustong-gusto mong palagi nasa presensya ng Panginoon. Yan. Kaya pag-araw ng day off ay dumarating sa tahanan ng Panginoon. So, ibig sabihin, lumalago kasi alam mo na, no, na that is one way na makikita po natin na tayo ay nagiging mature. Kaya pag-araw po ng day off, alam na po natin kung saan tayo patutungo sa presensya ng Panginoon. And Galatians 2 verse 20, kasi sabi yan, I have been crucified with Christ and I no longer live. Tatandaan po natin, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas at sinasabi natin na tayo sa Kristiyano, hindi na tayo ang nabubuhay, kundi ang Panginoong Jesus na po ang nabubuhay sa atin. Ayan, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, hindi na tayo, hindi na yung will natin, kundi nandun na po na ang kagustuhan ng Panginoon ang siyang kumikilos na po sa buhay natin. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na ikaw at ako ay talagang merong malapit na relasyon sa Panginoon. At kung sinasabi natin na malapit ang relasyon natin sa Panginoon, ay gusto natin na palagi natin siyang kasama. Diba ganon? Pag meron kang best friend,
Kasi nga, close mo siya. Ay, close mo yan. Diba pag sinasabi natin close natin yung isang tao, ay kung pwede lang sana lahat ng gagawin natin magkasama. Yan. Na sinasabi mo walang iwanan ha. So ganun din po ang Panginoon. Huwag po natin iiwanan ang Panginoon. Number two po na makikita po natin na nagmamature na po tayo is that knowledge of God's Word. Nandun po na talagang nagkakaroon na tayo or natutunan na natin ang salita ng Panginoon. Meron ng salita ng Diyos na nabubuhay po sa buhay natin. And Hebrews 5 verses 13 to 14, sabi dyan, anyone who lives on milk, being still an infant, alam natin na ang gatas ay para sa baby. Kaya pag baby, talagang nangangailangan siya ng gatas. Pero pag lumaki na, maaaring may mga adult din na nangangailangan ng gatas, pero tignan naman ninyo yung nakalagay doon, for adult milk. Nakalagay doon, for adult. At alam natin na ang bata talagang pagkain po ng baby ay gatas. Lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Sabi dyan, verse 14. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So, makikita po na tayo ay nagiging mature kasi yung salita ng Panginoon na ating napapakinggan talagang it will manifest in our life. Remember that the Word of God, ito yung pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. So yung ating mga napapakinggan na salita ng Panginoon, kahit na sabihin na natin matigas yan, ay okay lang. Hindi tayo namimili actually ng ating pinapakinggan. Kasi merong iba dyan na pag medyo yung Word of God ay parang nandun na parang harsh ka nga. Ayaw na nila. Gusto nila yung lang okay na okay sa kanilang pandinig, pero hindi ko sana ganoon ang bawat isa sa atin. As long as that it is the Word of God, because the Word of God teaches us, tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos po ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Nandun po sana na tayo ay nagbabasa ng ating Bible, nandun na tayo ay nakikinig sa mga mensahe. At tingnan po ninyo kasi sa YouTube po, marami na pong mga mga false teachers. Kaya ingat. Kung gusto niyo makinig ng mga preaching natin, ay ang dami. Kung ayaw ninyo dito sa Hong Kong, pumunta kayo ng Canada, pumunta kayo ng Australia, ng UK, ng Philippines. As long as na it's better to stay in our family, mga kapatid. Huwag na kayong pumunta ng iba dahil baka ibang klaseng pagkain yung inyong makakain doon. Maraming mga poisonous ngayon. Kaya ingat po. Because spirits are transferable. Even sa pagkikinig lamang po natin, napapakinggan natin, baka yung klase ng espiritu, meron yung pinapakinggan mo, kung siya ay false teachers, baka mamaya kapatid, nandiyan na yung confusion sa buhay mo. Nandiyan na parang siya na lang yung pinapaniwalaan mo. And then pag napakinggan mo yung talagang totoong salita ng Panginoon, ay medyo may question ka na, sandali naman tayo. Kaya ingat. Tingnan po natin kung ano po yung pinapakain po natin spiritually. So, sabi nito, we need to have the knowledge of God's Word. Kaya dapat bawat isa po sa atin, alam natin ang salita ng Panginoon. Kasi kung tutuusin man naman, pag binabasa mo ang salita ng Panginoon, talagang clear naman na makikita mo o yung ibig niyang sabihin. Especially pag sinabi natin na, Holy Spirit, teach me. Tuturuan tayo ng banal na Espiritu para talagang makita po natin yung katotohanan. Kaya mga kapatid, ingat po tayo at isa po ito sa pagiging mature natin, yung pagkakaroon ng salita ng Panginoon, yung talagang pag-unawa natin sa salita ng Panginoon. Okay. So number 3 po natin is that faith and action.
yung ating pananampalataya ay talagang nakikita na ito ay namumunga sa buhay mo ng bawat isa sa atin. Na hindi lamang po tayo tagapakinig sa salita ng Panginoon, kundi nandun na tayo ay namumunga. James 1 verse 22. Sabi diyan sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, mga kapatid, remember it, sabi diyan, huwag lamang po tayong makinig sa salita ng Panginoon, kundi isinasagawa natin, kundi kaya ito ay namumunga sa buhay natin. Kasi kung nakikinig lang tayo at hindi natin ito ini-apply, ibig sabihin, we are deceiving ourselves. Ikaw ba naman, no? Manlilin lang ka na lamang, sarili mo pa, paano na lang yan? No? Saan ka pupulutin kung mismo sarili mo? You're going to deceive it. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos po ay kinakailangan ipasamuhay natin. Dahil kung ipapasamuhay po natin ang salita ng Panginoon, ayan ang mangyayari po sa atin, tayo ay lalago sa ating spiritual na buhay. Lalago po tayo at hindi lamang lalago, magiging mature at magiging healthy Christian po tayo because of the Word of God na ating napapakinggan. And of course, no, sabi natin kanina, faith in action, yung ating pananampalataya. Paano po nag-grow yung ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya kung tayo po ay palaging nakikinig sa salita ng Panginoon, nandun po na lumalago yung ating pananampalataya. Kung sana kanina 50% lang yung faith mo, dahil nakapakinig ka ng salita ng Diyos ngayon, ay pag-uwi mo magiging 75% na. At habang nagpapatuloy-tuloy ka, dapat sana talagang ma-achieve natin yung 100%, di ba? No? 100%. No? Kaya mga kapatid, kailangan po natin ang salita ng Panginoon at lumago sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Okay, number 4 natin. Number 4 is that holy walk before God and man. Holy. Tayo ay mamuhay ng may kabanalan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Sa mata ng Diyos at mata ng tao, mga kapatid. Ephesians chapter 4 verses 20 to 32. Yan, mahaba-haba itong ating supporting verse. Sabi niya yan, you, however, did not come to know Christ that way. Next verse, surely you heard of Him and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self. Remember this. Put off your old self. Kaya nga meron kong pagbabago. The old has gone, the new has come. Put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires. Next verse, to be made new in the attitude of your minds. So dapat mabago po, especially yung klase ng kaisipan meron tayo. Dahil kung hindi po mababago ang klase ng kaisipan meron tayo, hindi rin po magbabago yung ating mga ginagawa. And then sabi yan, and to put on the new self. Remember, we are now a new creation in the Lord Jesus Christ. Hindi man po nabago yung mukha natin, pero alam po ninyo, deep inside, God is changing us from glory to glory. Created to be like God in true righteousness and holiness. Next verse. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor. Kaya wag na po tayong magsisinungaling, wag na tayong gagawa ng kwento na hindi naman pala tama, dahil hindi po yan nakakalugod sa ating Panginoon. For we are all members of one body. And your anger do not sin. Okay lang po na magalit tayo because we have emotion. Kung nagagalit ka, ibig sabihin, ayan, nag-emotion ka, kaya ikaw ay nagagalit. Pero ang mahirap po, sabi diyan sa binabasa natin, in your anger do not sin. Huwag tayong magkasala kung tayo ay nagagalit.
Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Huwag po natin bibigyan ng butas ang kaaway. Ano po ba ang butas ng kaaway sa buhay natin? Of course, it is sin. Kaya nga sabi kanina, in your anger, do not sin. Huwag tayong magkasala kasi minsan, pag ang tao ay galit na, kung ano-ano na ang lumalabas sa bunganga. That's why we need to have that self-control. Kaya it's better na lang na kung alam mong galit ka na, shut your mouth. Kumuha ka ng plasteran mo na lang yung mukha, ay yung bibig mo, yung bunganga mo. Para hindi ka makapagsalita ba ng talagang pag minsan kasi nasabi na natin, and then sa bandang huli nagsisisi tayo kung bakit natin yung nasabi, lalo na pag tayo nakapanakit sa ating kapwa, isang kaya when you are angry, do not sin, mga kapatid. Paano tayo nagkakasala pag tayo ay galit? Nakakapagbitaw ng mga salitang talaga it will hurt others. Kaya ingatan ko natin. And then sabi nga niya dyan, no, do not give foothold to Satan, yung verse 27 na. And do not give the devil a foothold. Huwag natin siyang bibigyan ng butas. Dahil ang butas po na ng demonyo sa buhay natin ay ang kasalanan. Remember, when we acknowledge our sin and ask forgiveness to God, God already forgiven us. God already binuran niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya huwag natin siyang bibigyan ng foothold. Kaya kung nagkakasala tayo, andun sana yung kaagad na sinasabi natin kay Lord, the Lord forgive me. Cleanse me, Lord, with your precious blood. Kasi kung hindi ka hihingi ng kasalanan sa Panginoon, pag may kasalanan sa buhay, that is the foothold of devil in your life. Verse 28. He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Verse 29, do not let any unwholesome talks come out of your mouths, but only what is helpful for building others up, according to their needs, that it may benefit those who listen. Kaya minsan talagang ang bunganga natin, pag hindi natin ito talaga na-control, it will create, talagang mag-create po siya ng war, ng away. Kaya tingnan po natin. And sabi niya sa verse 38, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Remember, we have the Holy Spirit. At ang banal na Espiritu na nananahan po sa atin ang magtuturo. Kaya let the Holy Spirit na siya po yung mag-guide sa atin. Siya yung maging teacher natin. Siya yung magtuturo sa atin. Kaya mga kapatid, it's better to live. Sabi natin kanina na dyan, maging holy po tayo sa paningin ng Panginoon, because without holiness, we cannot see God. Without holiness, we cannot see God. And verse 31, yan, get rid of all bitterness, tanggalin daw po yung pait. Kasi yung bitterness, na ugat na yan. Yung rage and anger, mga magkakamag-anak. Brawling and slander, magkakamag-anak lahat yan. Along with every form of malice. Hindi na ito bagay sa ating mga kapatid. And then, ito ang bagay sa atin, ang verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Talagang nauulit ang forgiveness. Kaya mga kapatid, makakapamuhay po tayo sa mundong ito ng may kabanalan dahil kasama po natin ang Panginoon Jesus. Pag tayo ay nasa Kanya, alam natin na makakapamuhay po tayo ng naaayon po sa kagustuhan ng Panginoon. Number 5. Number 5 po natin, how to know that you are mature Christians, that
the fruit of the Holy Spirit manifests in our life. The fruit of the Holy Spirit manifests in our life because the fruit of the Holy Spirit ay nagpapatunay na ikaw ay isa ng mature Christian. Tingnan po ninyo ang punong kahoy. Pag itinanim mo ang puno ng mangga ngayon, wala pang bunga, isang it. Kaya ang bagong Christian, baguhan na Kristiyano, huwag muna natin hanapan ng bunga. Kasi minsan kabago-bago, nandun na nililindot na natin, sinasabi natin sa kanila, uy, bakit ganyan ka, bakit ganyan ka? Hinahanapan na natin ng bunga. Maghintay-hintay po tayo. Because in natural, yung itinanim mong puno ng mangga ay hindi pa po pagbubunga ngayon. Magkakaroon siya ng bunga after 3 to 4 years. Medyo mahaba-haba pa isang it. Kaya kung ilang buwan lang po yung kapatiran natin baguhan na nakasama, medyo hinay-hinay lang. Huwag natin basta-basta sasabihin, uy, bakit ganyan ka? Dapat ganito, dapat ganito. O, sandali. Baka bukas hindi na natin siya makita pag ganito yung gagawin natin. So, because the fruit of the Holy Spirit, ito po ay nagpapatunay na ang isang Kristiyano ay nagiging mature. Pero kung 3 taon ka na, 4 na taon ka na, nakalikala ka na, at hindi makita ang fruit of the Holy Spirit, question mark ang iyong maturity. Question mark na po. So, ano po ba yung bunga ng banal na Espiritu? Galatians 5, verses 22 to 23. Ito po dapat, the fruit of the Spirit is love, pagmamahal. Kaya yung puso natin, punuin natin ang pagmamahal. Love, joy, mayroong kagalakan. So kahit na may problema, may nangyayari sa buhay na parang ang bigat-bigat, but still pa rin na nararamdaman mo ang kagalakan na nasa puso. Kapayapaan, peace. There is still peace of mind. Kapayapaan, patience, mapagpasensya. Kaya kahit napasaway ko yung mga alaga ninyo, ay patience. Patience, mga kapatid. Kasi minsan pag ang kulit-kulit nila talagang high blood ka na. O, tingnan natin, baka hindi tayo pasado sa pagiging patience na yan. Kindness, pagiging mabait. Goodness, pagiging mabuti. Faithfulness, pagiging tapat. Kahit na wala si amo, sige, pag hindi pa natapos ang trabaho, tapusin muna ang trabaho. Remember, meron nakakakita. Kaya you just do your part. Pag tapos ng trabaho, saka ka mamahinga. Hindi mo patapos yung trabaho mo, palibhasa wala si amo, kung ano-ano na, inuulag mo na yung Facebook, that's very, very wrong. Kaya ang itinuturo natin, meron man nandiyan na si amo kung wala, just do your part. Because there is someone na nakakakita sa iyo. And then, gentleness. Gentle, pagiging gentle. Hindi yung very rude ang pananalita natin. Hindi sasabihin pa natin, ay talagang ganyan na ako. Asan yung pagbabago? Pag sinabi natin, ganyan na talaga ako. No? Ganyan na ang kultura ko. Ang tanong nga, asan ang pagbabago? Kasi kinakailangan mabago tayo. Kinakailangan na pag-alam natin na hindi na yun talaga para sa Panginoon. Pagbabago ng kapatid kasi minsan, ay, dapat intindihin mo ako kasi talagang ganito ako, ganito ang kultura, taga doon ako, ganito. Kaya nga, tinawag tayo ng Panginoon. So that the old has gone, the new has come. Asan ang pagbabago? So, gentleness, tignan natin, baka ang tinaw, very good ang pananalita natin. Medyo lagyan natin ng kasukat. And self-control. Self-control. Mahalaga po ang self-control. Tingnan mo niyo, ang ganda po ng kanilang posisyon. Frontliner sila, nasa backseat, self-control. Kasi alam ko niyo minsan kasi, sabi nga sa mundo, ang sabi sa mundo is, ano na yung word in mundo with regards sa love? Merong sinasabi sa mundo
na pag sa with regards sa love. For example, ayan, ay na-in-love si Maria. Kanino siya na-in-love? Sa may asawa. Buti na lang, andun si self-control. Sabi ni self-control, oy Maria, hinay-hinay ka niya. Yung love mo, hindi yan dapat. Diba? Kaya, maganda po itong fruit of the Holy Spirit na nagpapatunay na tayo nagiging mature pag merong bunga ng banal na Espiritu. Kaya dapat memorize po natin itong fruit of the Holy Spirit para po kinakailangan na i-apply natin. Kasi hindi po sabay-sabay na ini-apply natin ito. Maaaring ngayon ang ini-apply mo ay love, bukas naman patience and gentleness, sa susunod naman ay self-control. At least na i-apply natin ang fruit of the Holy Spirit sa time na ito ay kailangan i-apply natin. Okay. At ang pang-alim natin is that standard of excellence in our lives in general. Standard of excellence in our lives in general. Yung ba, makitaan sana tayo na talagang yung buhay Kristiyano po natin ay talagang pasado sa standard ng Panginoon. Hindi naman sinasabi ni Lord na maging perfect tayo because no one is perfect. At least sana doon sa standard ng Panginoon, pasado po ang bawat isa sa atin. Sabi doon sa 2 Corinthians 13 verse 11, finally, brothers, sabi nga ni Apostle Paul, goodbye, aim for perfection. Aim for perfection. Sabi niya dyan, listen to my appeal, be of one mind, live in peace. Mamuhay ng may kapayapaan, and the God of love and peace will be with you. Nandun po sana na yung buhay po natin, mamuhay po tayo na alam natin na ang Panginoon ang nalulugod sa buhay natin. Kaya nung pagsama-samahin natin lahat mga kapatid, nandun po na kung i-apply natin ang salita ng Panginoon, of course, talagang maaabot po natin ang standard ng Panginoon. Katulad din ng employer ninyo, di ba? Bawat employer may kanya-kanyang standard. Kaya minsan para maging misbibidyo sa employer, ay talagang dapat maabot natin yung kanilang standard. Sabihin, kung maabot natin yung kanilang standard, ay alam mo na, napasado ka, hindi ka na ma-terminate. Kasi nga, ayan, alam mo na yung standard, abot mo yung kanilang standard, so magiging okay yung employment. Pero kung hindi mo maabot yung standard nila, especially example sa pagluluto, kasi may mga standard din eh. Minsan kasi pag sinabi ni amo, yung choice sa bigas, boiled water, put sugar, and put salt, and a little bit sugar, and a little bit oil, and put the vegetables after boiling the water. Simple instructions sa din. Eh, sa'yo naman kasi, mas masarap ka pag igisa ko at lalagyan ko siya ng ano yung nilalagay? Yung parang oyster sauce. Eh, yun ang ginawa mo. Alam mo, matutuwa si amo kasi nga, presentable yung ginawa mo, masarap pa, may taste. Pero nung nakita ni amo, nagalitan ka. Kaya minsan, napapahamak tayo kasi we don't know how to follow instructions. Simple instructions lamang na kapatid. Ginagawa natin complicated, kaya at the end, nagkakaroon siya ng problema. Kaya sa bahay ni amo, it's better to listen to the instruction. Kasi kung ginagawa mo yung instruction nila, I believe everything will be alright, mga kapatid. Kaya sabi natin dyan, standard of excellence in our lives in general. So, ganun din po mga kapatid, na talagang
makikita na tayo ay lumalago sa ating buhay spiritual. Dahil nakikita nila na tayo ngayon ay sumusunod sa pamantayan ng Panginoon. Kaya nga, we need again the Word of God. Pag walang salita ng Diyos sa buhay, hindi po tayo magiging mature spiritually. Okay. Ang tanong, why it needs for spiritual maturity? Bakit kinakailangan po ang spiritual maturity? Mahalaga mga kapatid, growth into maturity in Christ is what the Bible suggests. Maging ang Biblia, sinasabi niya na kinakailangan lumago sa pagiging Kristiyano ang isang mananampalataya. Ephesians 4 verses 11 to 16. Sabi diyan, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. And then sabi niya next verse, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Next verse. To prepare, this is the purpose, to prepare God's people for work of service so that the body of Christ may be built up. Kasi kung hindi po nag-mature at hindi naging pastors, evangelists, teachers, sabi niya dyan, eh paano na lang? No? Kasi ang ginagawa, kaya kinakailangan po ang mature Christian is that to prepare God's people for work of service so that the body of Christ may be built up. Verse 13. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Verse 14. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of men, and their deceitful scheming. Next verse. Instead, speaking the truth in love, we will end all things grow up into Him who is the head, that is Christ. And verse 16, from Him the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as its part does its work. Kaya kinakailangan po ang mature Christian upang sa ganun po ay magkakaroon po ng, sabi diyan, ay para yung gawain ng Panginoon ng kapatid ay magbubuo. It will continue the Word of God. That's why we need to become mature. Another is that without maturity, there can be no leadership. Siyempre ako hindi nagmamature ang mga Kristiyano, di walang leader. Ang mangyayari, lahat na lang ay members. Kaya kung tayo po ay naging leaders, ibig sabihin, ayan, nabigyan tayo ng chance dahil nakitaan that we are growing, mga kapatid, we become mature Christian. Kaya tingnan po ninyo, kung mayroong leader na hindi mature, ang sinasabi nila, yung leader na yan, immature. O gusto ba natin tawagin immature leaders sa mga leaders? Of course, ayaw natin. Kaya nga po, pag tayo talagang pinili ng Panginoon para maging leaders, ipinapakita po natin pagiging leaders natin. So without maturity, there can be no leadership. 1 Peter chapter 5, verses 2 to 3. Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. So ang mga leaders talaga, dapat maging examples ka. Kasi tingnan po ninyo, kung ang leader ay pasaway, alam po ninyo, ang members din po ay magiging pasaway. Kaya minsan siya,
sinasabi, uy, sino ba yung leader? Kaya minsan mahirap maging leader. Kasi nakikita nila, lahat naman tayo meron yung pieces sa field. Pero alam po ninyo, even in our weakness, God is our strength. Siya po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya, ang mahalaga po, lumalago tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. And number 3, sabi natin, only mature Christians will be able to effectively stand against the devil and evil spirits. Kaya kailangan mag-mature tayo. Kasi kung hindi ka mag-mature kapatid, no, hindi ka magiging effective. No, hindi mo mahaharap ang diablo sa buhay mo. Hindi ka makakapagpalayas ng demonyo. Sige nga, yung baby Christian, sabihan mo, oy, magpalayas ka nga ng demonyo. Di ba, hindi? Talagang makikita mo na manginginig siya. No, hindi ko alam, paano nga? Hindi pa siya lumago. Pero ang mature Christian, nandyan na. Pwede na siyang magpalayas ng demonyo. 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. Sabi diyan, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, crawls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Naghahanap siya. At alam po ba ninyo kung sino po yung hahanapin niya? Yung mahahanap po niya ay yung uunahin niya, ay ito, kasi hindi pa ito mature. Ay, madali niyang kakain. Kaya kinakailangan kapatid na maging mature po kayo. Bawat isa sa atin maging mature sa ating buhay Kristiyano. Kasi kung hindi tayo magiging mature, madali lamang po tayong talunin ng kaaway. Hindi natin maia-apply yung power, yung authority na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ingat po tayo. Resist Him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kinds of sufferings. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo ay mag-grow sa ating buhay Kristiyano. Especially po, yung sabi dyan that only mature Christian will be able to effectively stand against the devil and the evil spirit. Kaya kapatid, kung hindi ka pa mature, kinakailangan maging mature ka. No. Nandun sana that you aim to be, sabi nga, na maging mature upang sa ganun po, talagang we can overcome ang magiging buhay Kristiyano natin sa mundo ito. Paano tayo magiging mature? Ayan, nabanggit natin kanina, di ba? Kinakailangan na magkaroon tayo ng tamang relasyon or close relationship to God. No. We need the knowledge of God's Word, ang salita ng Panginoon. Kinakailangan mga kapatid. Yung ating pananampalataya, faith in action. Yung ating holy walk before God and man. No. Na yung buhay natin sa mundo ito nakakalugod sa mata ng Diyos at maging sa mata ng tao. Kasi alam mo din yung mga kapatid minsan, question mark. Pag yung buhay mo ay tinitingnan ng tao, question mark, hindi sasabihin mo, di ba basta nalulungkot ang Diyos sa akin. No? Parang ang hirap maniwalaan mo na di ba ang nagaling ako. Basta ang Diyos malulugod sa akin. Paano malulugod ang Panginoon kung tao nga? No? Na nakakakita. So, paano yun? Because I believe na kung ang buhay mo ay nakakalugod sa Diyos, maging sa kapwa mo tao, nakikita ng kapwa mo tao, may relasyon. Katulad din, for example, na sinasabi na tayo ng Kristiyano ay maging ilaw at asin sa mundo ito. That is, kaya nga sinabi sa salita ng Panginoon na being a believer, maging ilaw at asin sa mundo ito. So, ipakita natin ang ilaw, ipakita natin na tayo ay may lasa sa mundo ito, nakikita ng tao. So, ganun din po mga kapatid, na kung gusto natin na ang Diyos ay maging kalugod-lugod sa buhay natin, sabi natin,
fully walk before God and man. Para masabi natin na tunay na tayo ay namumuhay na nalulubog ang Diyos sa buhay natin. And then the fruit of the Holy Spirit will manifest in our life. Ilan kaya dito sa fruit of the Holy Spirit ang ini-a-apply mo, kapatid? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, dapat lahat siya. Kasi ang fruit of the Holy Spirit ay hindi naman dito sabay-sabay na ini-a-apply natin sa isang araw. Ito ay ini-a-apply natin in times na talagang kailangan. That's the time na lumalabas itong fruit of the Holy Spirit na ito. And then, standard of excellence in our lives in general. Talagang tayo ay nakakapamuhay ng naayon po sa pamantayan ng pagbuhay. And then, why in need for spiritual maturity? Sabi natin, growth into maturity in Christ is what the Bible suggests. Without maturity, there can be no leadership. Only mature Christian will be able to effectively stand against the devil and evil spirit. And our conclusion, dito po tayo magtatapos sa verse na ito, 2 Peter chapter 3, verse 18. Na ang sabi po dyan sa 2 Peter chapter 3, verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So ang bawat isa po sa atin ay lumago in the grace. No, what is grace? Grace means the unmerited favor that comes from the Lord. And knowledge, kaalaman sa ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, no, ang nais po ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay maging mature Christian upang sa ganun po ay pwedeng gamitin ng Panginoon ang mature Christian. Kasi hindi po niya pwedeng gamitin ang baby Christian. Ikaw ba naman, kabata-bata pa din yung anak mo, sinasabi mo na, oy anak, no, kinakailangan magtrabaho ka. Hindi pa, dahil bata pa. Isaglit. Hintayin mo na siya ay lumaki, maging matured. At kung matured na, ay kinakailangan na gampanan niya yung pagiging matured niya. So, ganun din po spiritually, mga kapatid. Na tayo po, kaya kailangan ang maturity upang sa ganun po ay talagang gagamitin tayo ng and kaya wala po sanang luksa ng Kristiyan. Lumalago po ang tunay at totoong Kristiyano at ginagamit sa kaharian ng Panginoon ang mga mature Kristiyano. Panginoon, salamat po God sa iyong salita na minsan pa po ipinaalala mo po sa amin, O God, na kinakailangan lumago kami sa aming buhay Kristiyano, na kami ay mag-mature sa aming buhay Kristiyano, upang sa ganun, O God, ay pwede mo pong gamitin ang bawat isa para damot pa po na lumago ang gawain mo sa mundo ito. Kaya dalangin po, O God, sa aking mga kapatid, na nandun po sana na turuan mo ang bawat isa na lumago po kami sa aming buhay Kristiyano. Maraming salamat, O God, at pinabalik ko sa mga